Maligayang pagdating sa From Sender PH. Dito, bawat kwento ay parang liham. May kirot, saya, aral at pag-asa. Sa liham ng buhay, kwento ng puso, maririnig mo ang mga tunay na salaysay ng pag-ibig, pamilya, pagkakaibigan, pagkabigo at tagumpay. Ako si Miss M at samahan mo ako kung ikaw ay naghahanap ng pahinga, damayan o inspirasyon. Sama-sama nating pakinggan ang mga kwentong hindi kailanman naluma. Isang liham, isang kwento mula sa puso. Magandang araw po, Miss M. Ako po si Mark, 31 years old. Panganay sa 5 magkakapatid. Ilang taon na rin po akong nagtatrabaho, mahigit 1 dekada na rin siguro. At sa buong panahong yon, ako na ang tinuring na haligi ng pamilya. Hindi dahil gusto kong agawin ang papel ng tatay namin, kundi dahil parang kusa na lang din itong itinulak ng mga pangyayari. Simpleng pamilya lang kami. Minsan kulang, madalas kapos. Maaga akong namulat sa responsibilidad. Nagsimula ako sa mga part-time habang nasa kolehiyo. Nang makatapos ng pag-aaral, hindi na ako tumigil sa kakakayod. Walang pahinga, walang paliya. At kahit hindi laging sapat, sinisikap kong punan ang lahat. Mahal na mahal ko ang pamilya ko. Lalo na ang bunso naming si Carl, 16 years old. Nag-aaral pa sa senior high. At ako talaga ang gumagastos sa lahat para sa kanya. Tuition, baon, uniforms, gadgets, kung ano man ang kailangan niya. Sa totoo lang, hindi ko yun iniinda. Siya kasi yung pinaka-inosente pa. Wala pa siyang kapasidad para umalalay. Kaya naiintindihan ko. Pero yung 3 kong kapatid na nasa tamang edad na, nasa 25, 27 at 29 na sila. May kanya-kanya ng trabaho, pero parang ako pa rin palagi ang inaasahan. Kapag may emergency, ako ang tinatawagan. Kapag kulang ang sweldo nila, ako ang hinihingan. At minsan, kahit hindi emergency, basta may gusto sila, ako pa rin ang nilalapitan. Ang sakit lang minsan, parang wala na akong sariling buhay. May nobyo ako ngayon. 3 taon na kami. Pareho kaming nangarap na sana, sa edad naming ito, may sarili na kaming buhay, pamilya, anak. Pero ilang beses na rin kaming nag-usap kung kailan ba talaga kami magsisimula. At sa dulo ng bawat usapan, ang sagot ko lagi ay, kapag okay na ang pamilya ko. Pero kailan ba yun? Lagi ko rin tinatanong sa sarili ko, ako ba ang masama? Ako ba ang makasarili kung mangarap naman ako para sa sarili ko? Kung gusto kong mabuhay nang hindi palaging may iniisip na bayarin para sa ibang tao? Gusto ko rin naman makaipon. Gusto ko rin magpahinga. Gusto ko rin sanang maranasan yung umuwi ako sa bahay na hindi ako hinahabol ng utang o problema. Ayoko naman pabayaan ang pamilya ko. Hindi yun ang punto. Pero sana lang kahit papaano, matutunan din ng mga kapatid kong tumayo sa sarili nilang paa. Kasi ako, pagod na rin. Hindi lang pisikal, kundi emosyonal at mental. Hindi ko alam kung may makakaintindi sa sitwasyon ko. Pero kung meron man, maraming salamat. Minsan kasi, sapat na yung may makinig. Ako si Mark, isang panganay, isang breadwinner, at isang tao ring nangangarap. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin, Mark. Bilang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong kwento, nais ko magbahagi ng ilang mga salita na maaaring makatulong o makabawas sa iyong nararamdaman. Hindi biro ang pinapasan mong responsibilidad at higit pa sa inaasahan ng karamihan ang ginawa mong sakripisyo. Isa kang taong may pusong ginto. Pero kahit ang ginto, kapag patuloy mong pinaliyab, pwedeng matunaw. Mark, hindi ka masama kung pipiliin mong unahin ang sarili mo. Hindi kasalanan ang mangarap. Hindi pagiging makasarili ang gustong magkaroon ng tahimik na buhay.
hindi pagiging pabaya, ang pagtuturo sa pamilya mo na tumayo sa sarili nilang paa. Totoo, bilang panganay, napakalaki ng ginagampanan mong papel. Pero hindi mo kailangang nakuin ang lahat habang unti-unting nauubos ang pagkatao mo. Responsibilidad mo sila bilang kapamilya. Oo. Pero hindi mo sila responsibilidad habang buhay sa paraang sinasakripisyo mo ang iyong kaligayahan. Ngayon, ang tanong mo, ako ba ang masama? Kung mangarap naman ako para sa sarili ko? Ang sagot ko, hindi. Hindi kailanman. Sa katunayan, Mark, ang pagtayo mo para sa sarili mo ay isa ring uri ng pagmamahal sa pamilya mo. Kapag mas pinili mong ayusin ang buhay mo, mas magiging matatag ka sa hinaharap. At kung darating man ang panahon na kailangan ka ulit nila, hindi ka basag, hindi ka ubos. Narito ang ilang hakbang na baka makatulong. Kaunting distansya, hindi pagtalikod. Simulan mong bawasan ang pagiging unang takbuhan sa lahat ng bagay. Pwedeng hindi agad-agad, pero konti-konti. Hayaan mong matuto sila. Kung palagi kang nandyan para saluhin sila, hindi sila kailanman matututong maglakad mag-isa. Mag-usap ng direkta at may pagmamahal. Kausapin mo ang mga kapatid mo. Hindi para pagalitan sila, kundi para ipaalam kung ano ang nararamdaman mo. Minsan, hindi rin sila aware sa bigat ng pasan mo. Maging totoo ka. Sabihin mong gusto mong mag-ipon para sa sarili mong kinabukasan. Itaguyod ang hangarin ninyong mag-partner. Ang relasyon mo ay hindi dapat palaging nakasuspende. Kayong dalawa ay may pangarap. Deserve niyong magsimula, hindi kapag okay na ang lahat, kundi habang pinipili niyong maging okay. Habang magkasama. Maglaan ng oras para sa sarili. Hindi lang ito karapatan, pangangailangan ito, Mark. Matutong magpahinga, lumayo sa alon ng obligasyon, kahit paminsan-minsan. Ibalik mo ang sarili mo. Sa huli, Mark, tandaan mo ito. Hindi mo kailangan sunugin ang sarili mo para lang magbigay ng ilaw sa iba. Maaari kang magbigay, magmalasakit, magmahal, habang inaalagaan mo rin ang sarili mong liwanag. At oo, Mark, naiintindihan ka. Salamat sa pakikinig sa isa na namang liham ng buhay. Kung naantig ang puso mo, huwag kalimutang i-like, mag-comment, at i-share ang kwentong ito. Hanggang sa susunod na kwento, mula sa puso, from Sender PH.